Hindi raw katanggap-tanggap ang pagpalya ng mahigit 30 planta ng kuryente sa Luzon at Visayas grids kahapon ayon kay Senator Win Gatchalian. Giit ng Department of Energy, posibleng pagmultahin kung hindi tama ang pagme-maintain ng isang planta. May report si Ivan Mayrina. Sa ganitong init ang panahon, mahirap na walang kuryente. Mainit talaga sobra. Hindi pwedeng walang ventilador. Kaya hindi raw katanggap-tanggap at nakaalarma ang red at yellow alert status ng NGCP kahapon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ilang beses na raw nilang sinabihan ng DOE na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pumalyang power plant. Wala pang reaksyon dito ang NGCP. Tingin nila sa mga susunod na araw. Baka safe naman tayo over the weekend. Baka hanggang yellow, para na lang kung may bumagsak na bagong power plant. Pero ngayong gabi, itinaas sa red alert ang Visayas grid. Nasa yellow alert naman ang Luzon grid. Dalawang power plant kasi ang nag-trip, kaya nabuwasan ang supply ng kuryente. Noong bago magtag-init, tiniyak ng DOE na sasapat ang supply ng kuryente. Pero nang pumalya ang Pagbilao Power Station kahapon, nawala ang higit 750 megawatts na sinusupply nito. Dumagdag ito sa 18 planta sa Luzon grid na dati na naka-force outage kaya nagka-rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Ang iniiwasan natin ay yung malawakang outage, yung tinatawag nating blackout. Ayon sa DOE, may penalty kapag hindi nakapag-maintain ng tama ang isang power plant. Habang manipis ang supply ng kuryente, asahan na ang mga rotational brownout. Dahil sa force outage sa mga planta, sa spot market bibili ng kuryente ang Meralco. Pero hindi pa nila masabi kung may epekto ito sa electric bill. Ang aming sourcing principle is to secure supply from the market at the lowest price and to refrain from buying pag mataas ang presyo. Nais si Pangulong Marcos na manguna ang mga ahensya ng gobyerno sa pagtitipid sa kuryente. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.